Sir, kalalagdalang ho ng ng presidente doon sa no exam, no permit, no exam policy. Paano ang epekto nito, sir, sa ating hong mga kaguruan at syempre sa ating mga mag-aaral? Reaksyon ho ng TDC dito, sir. Well, syempre, no, dun sa ating mga mag-aaral po, talagang matagal din naman nila po ito. Ugnay-unyan kasama natin ang Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basa sa kanilang pinuno. Sir Benjo, magandang umaga ho. Welcome sa DZRH. Good morning, Sir Benjo. Yes, good morning, Sir Angel at Ma'am Jessel. Magandang hapon po. Sir, kalalagdalang ho ng presidente doon sa no exam, no permit, no exam policy. Paano ang epekto nito, sir, sa ating hong mga kaguruan at syempre sa ating mga mag-aaral? Reaksyon ho ng TDC dito, sir. Well, syempre, no, dun sa ating mga mag-aaral po, talagang matagal din naman nila po itong pinaglaban. In fact, naalala ko mula nung ako estudyante, no, nung 90s, no, kolehiyo. Kasama po yung aming organisasyon, no, dito sa nagsusulong po, no, nitong policy po na ito, na hinihingi po ng ating mga kabataan. Dahil gusto natin matiyak, no, na yung pag-aaral ay tuloy-tuloy, no? Hindi kahit lang yung ganito po, yung kawalan ng salapi ng ating mga magulang. Of course, we recognize na in most cases, business naman din ito, no? Pero may mga safeguard naman, no? Hindi naman po makaliligtas, no, yung mga estudyante, no, sa pagbabayad kahit later, no? Kaya we welcome po this piece of legislation, and of course, no, we appreciate the efforts initiated by our legislators po. Kaya lang, Sir Benjo, meron hong ilang mga nag-aagam-agam na baka sa dulo kung hindi pa rin mabayaran ng magulang o ng estudyante, yun hong kanilang ipinagpaliban na utang sa matrikula, maipit naman ho yung kanilang clearance o kaya ho yung diploma. Well, that's the ano po, no? That's the yung sinasabi kong safeguard, no, for our doon sa mga may-ari ng eskwelahan. Kasi alam nyo, I was there, no, during the committee hearings, no, po, in Congress, no? At isa lang naman ang opposition dyan halos, no, yung mga may-ari lang ng mga private schools. No, lalo na dun sa mga hindi naman kalakihan, no, na walang pondo, no, na hindi malalim yung yung kanilang kumbaga yung kanilang bulsa, no? So medyo mahirap din yun para sa kanila, no? But then alam nyo, yung pag-itip po, no, nitong sinasabi nating records, yan lang yung natira, no, pa for our schools, no? Kasi syempre in assumption, no, na kapag medyo tumagal, makakagawa ng paraan yung ating mga magulang. Ang hindi lang naman po natin dyan na gusto, no, yung mag-exam ngayon yung bata, no, bukas mag-exam, wala pa rin siyang bayad hanggang ngayon, hanggang araw ng exam, wala pa rin siyang bayad, hindi na siya pag-exam yun. So yun naman, no, yung napakahalaga po nun. Kaya sabi natin sa mga may-ari ng eskwelahan, don't worry. Kasi of course, no, pagka merong liability, no, o may obligation pa sa yung mag-aaral ninyo, yun naman no, yun naman, no, yung record naman, pwede nyo namang hindi ilabas. Even yung Department of Education ngayon po, no, kaya nagkasin po tayong mga policy, no, existing po yan, no, dyan po sa ating mga rules po sa mga paaralan po natin. Alright. Sir Benjo, may mga may lalagdaan pa pala si Presidente, siguro pagbalik niya galing sa, ngayon kababalik niya lang galing sa foreign trips. Republic, Parang may dagdag daw kayong allowance, 10,000 piso parang nyo ba kaming mabigyan ng backgrounder kung ano ho ito at ano rin siguro ang inyong statement tinggal dito, sir? Yung pong 10,000 na sinasabi, no, that is an existing allowance na ngayon ay 5,000. Tinaasan lang. Opo, annual po. Nadaragdagan, tama po kayo na Ma'am Giselle, no? From 500 monthly? 500? 5,000? 5,000, oo. Ano po. Yan po yung tinatawag namin, no, colloquially yung tawag namin dyan, shock allowance, because that is intended, no, for our teaching materials, no, chalk, cartolina, pentel pen, no, and everything, no. Nung mga nakalipas, no, isinama na ng DepEd dyan, ano, yung
yung communications allowance, no? So perhaps internet and the phone, no? At yung tinatawag po namin, no, na medical check-up na worth 500, 1,000 yung communications allowance. So in total po, that is 5,000, no? For this school year, nakuha na po namin nung nakaraan, no? Sa susunod po na school year din, no, ay mananatiling 5,000 po yan kasi yun po yung sabi nung batas, no, nung isimuka ng both houses natin na pinadala na sa ating Pangulo. So naghihintay na lamang po ito ng lagda, no, ng ating Pangulo. Sakto po yung 10,000 na yan, no? Kaya ang aming statement yan, ang aming pong pahayag po dyan, sana po, no, pagdating yung Pangulo, no, at ay pwede niya nang papirmahan niya na agad, no, dahil mahaba din po, no, mahaba din pinagdaanan. Ayaw namin matulad ito, no, opo, no, ayaw namin matulad ito doon sa ipinaglaban din namin, ano, na exemption, ano, tax exemption, ano, doon sa teacher sa full duty honorarium, no, na nabisto ng Pangulo noong 2024. Ano, isang lagda na lang din sana yun. Nabito pa. Pero sir, sasapat na po iyon, yung 10,000 piso. Yeah, of course hindi. No, of course hindi. Pero sabi nga po namin, alam naman namin na mali ito. No? Considering na 10 buwan ang ating klase, no, ang school year, no. So lumalabas kung hindi natin bibilangin yung supposedly 2 buwang bakasyon, ano po, lumalabas that is only 1,000 per month, no. Unang na kulang po yan doon sa pangangailangan ng teacher. Kailangan niya bumili ng sarili niyang laptop dahil the government doesn't provide, no, for laptop, no. Kailangan niya ng internet, no. So kung kailangan niya ng printer, kailangan niya po ng mga wings, mga papel, no. So doon pa lang po, sa ilan pa lang binanggit ko na yun po, wala na, naubos na po yung 1,000. But nevertheless, sabi nga po, abonado pa. kahit maliit, abonado, no, pero kahit maliit, no, medyo Pwede na, oo. pwede na, no, at pinagpapasalamat na rin namin sapagkat at least ang gusto namin pong i-appreciate dito, no, is yung conscious, no, na pakikisa ng ating mga kaduro, no, at ng ating mga mababatas mismo na tumugon doon sa aming panahon. Sir, may isa sa mga konektadong tanong dyan, kung sapat ba o hindi, naalala ko tuloy yung iniimbestigahan ngayon ng DepEd, yung teacher na nag-viral, matapos Ay, oo. mag-livestream na galit doon sa kanyang mga estudyante. Sinesermonan. Ako hindi ako best student nung nag-aaral pero naiintindihan ko yung galit ng mga teacher dahil sa dami ho ng mga ginagawa yung mga non-teaching duties. Ano ang say dito ng TDC doon sa nag-viral at iniimbestigahan na ngayon ng DepEd? Ito, kahapon po, naglabas pa rin naman kami ng pahayag yan, no? Hindi natin alam, no, kung hindi pa rin matrace, no? Kahit kami, hindi pa namin matrace kung yung babae na nandun sa video ay talagang teacher, no? That's one. Pangalawa, kung talaga naman siya ay teacher, kung totoo kaya na may makaharap siyang estudyante, no? At baka na yung content lang, kasi uso ngayon yung mga ganyan-ganyan na mga content, ano ko ng disclaimer, no? Yes, Pangatlo, let's assume na totoo nga siya, na nagalit siya sa mga bata, no? Hindi naman po kami pabor doon sa uri, no, ng mga salita na napili niya nung pangitin sa mga bata. Ganyan, sabi nga po namin, kumapila naman kami sa ating mga kababayan, no? Na huwag naman na husgahan, no, yung ating guro kaagad-agad sa basis lamang ng 1-minute video na yan, no? Kasi malaging po ito, no? Dapat may hugot talaga ito, nabagit mo nga, no, Sir Edwin, na marami tayong mga factors that we need to consider, no, kapag may mga ganito pong problema, no, sa ating eskwelahan, ano. At bigyan ko na kayo ng ilan, ano. Salamat sa pagkakataon, ano. Una, mainit, masikip yung classroom, nagsisiksikan yung mga bata, no? Yung mga batang yan, galing sa iba't ibang background po, na hindi natin alam, no? Medyo iba-iba rin yung ugali, no? May usapin ng disiplina. Pangatlo, hindi natin pwedeng disiplinahin yung bata, hindi natin pwedeng sigawan, hindi natin pwedeng kuropin, paluin, murahin, o whatever, no? Hindi ko sinasabing yun ay mga types yun. Correct. Pero minsan talaga yung mga guro natin ay umaabot, no? Na mga pamamaraan, ano po, no, without naman the intention of hurting the children. Sino ba naman ang may gusto,
exactly, no, within our learners po, no. Pangatlo siguro o pang-apat na yata, hindi ko na mabilang, no. Yun po ating yun po ating mga policy, no. Bawal po sa teacher, no, kung hindi man bawal, no, napakalit ng demarcation line between the so-called discipline, no, and the so-called abuse, no. Diba? So, Medyo ano na ngayon medyo sensitive sa ganyang area, no? exactly, sir. No, pag medyo nagkamali si teacher, nagkamali siya ng tansya, no, at nagreklamo yung bata, ang DepEd naman po, ang batas mismo, no, the DepEd Child Protection Policy, for instance, no, and anti-child abuse law, no, would always side, no, with the children, no, and then the threateners, no, our teachers as abusers, no, o abusive, no. Kawawa naman po yung ating mga teacher, no. Ang hinahabol po namin dito, dapat somewhere along the line ay ma-define, no, ma-redefine, no, o ma-review natin itong both the DepEd Child Protection Policy and RA Sir Benjo, kulang na ho kami sa oras, ano, pero ihahabol ko po itong Catch Up Friday. So may ilang guro, nagpapainit ng ulo ng mga teacher. Oo, kawawa. Abunado ho yung ating mga guro. May mga nagsusulong na ipatigil ng DepEd, pero ang DepEd ho nanindigan, itutuloy ho yung implementasyon, palalakasin pa raw ho yung implementasyon ng programa. Ano ho yung inyong reaksyon? Hindi po namin alam kung ano ibig sabihin ng palalakasin. Although that is also the reply, the personal reply of one of our executives in the DepEd na i-modify, i-modify natin yung implementation, ano, more or less ganun po yung sabi niya. No? Pero sa amin, ano, para ma-modify natin yan, dapat itigil muna So, itigil muna natin at extend na natin yung ituloy kung totoo. Kasi ang aming idea po dyan, yung Catch Up Fridays, hindi siya nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Kasi ginulo niya yung program. So, considering nakulang at mababawasan ng 2 buwan, 2 linggo, no, yung ating school days. Dahil magkakat tayo, no, by May 31 ng tapos na yung klase natin. No? Kung ibig sabihin, nabawasan na ng 2 weeks, at binabawasan pa weekly. At tignan po natin, sana yung challenge namin sa DepEd. Yung mga teacher, pinag-implement nyo nito, wala naman kayong binibigay na materials, diba, gastos yung mga teacher, no? Nahihirapan ng gusto, daming reports na hinihingi, yung bata, walang interest, no? Dahil hindi naman naging selected. Uma-absent pa raw po. Walang malinaw na guidelines, no? Kung sino-sino ang kasama. Yes, so ganun po sana, no? Yun po sana yung mga modifications na gusto namin. And lastly, ito po, no, last week meron akong post, no, yung mga bata ay hindi, marami sa mga bata hindi pumapasok, mga ngalahati yung klase natin. Tapos kahapon, no, anong Friday pala, no, dapat di pala mga teacher, ay pwede naman mag-absent dahil nabibigatan sa trabaho sa Fridays at gagamitin na lang yung kanilang mga service credits and worse, yung iba talagang absent, mababawasan pa yung sweldo, no. So dapat yung DepEd, hindi ito titikitan itong mga pagkakataon, itong mga sitwasyon po na ito. Dapat ito yung mga kanilang gagawin, no, na bakayan, no, kung sila ba ay pagpapatuloy o tititigil ito o at least tititigil pansamantala. Ganun po. Sige, Sir Benjo, papalap namin ito, sir, sa mga sunod na pagkakataon. Pero grabe yung binanggit mo, pati teachers. Teacher, hindi lang pala yung estudyante yung uma-absent, ano po? Yes po, tingnan niyo yung post ko nung Friday, no? Maraming umayon ng nagsabi na pati sila ay napahingi. Sana ho makonsulta ho muna kayo ng DepEd. Exactly, that's our proposal po. Mag-usap muna tayo. Baka naman meron kayong mapulot sa amin, sabi namin sa DepEd, no? Bagamat mga eksperto yung gumawa niyan. Kami naman, hindi naman siguro kami eksperto, hindi naman kami mga doktor, no, sa education, no? Pero kami yung araw-araw nakasama ng mga bata. At yung aming experience, no, and opinion dun sa mga bagay na yung sentiments ay dapat ma-consider. Hindi naman ba, Sir Benjo, nag-work from home lang si Ma'am at Sir? Naiinitan daw ho kasi Naiinitan kasi sa classroom, masikip. Sir Benjo. Thank you, sir, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Sir Benjo. Salamat din po sa opportunity. Thank you po. Ang Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basas sa kanilang pinuno. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito,
Mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.